Hi guys, good morning. Ngayon po ipapakita ko sa inyo yung bagong service na ino-offer ng Unified Products and Services. Kasi kanina pag open ko ng Unified eCash account ko, nakita ko napansin ko yung bagong service na nadagdag dito sa system ko. So yun ay ang shipping. Yan. So, login muna tayo sa Unified eCash account ko para makita ninyo kung ano yung tinutukoy kong bagong service na in-offer ng Unified Products and Services na nadagdag dito sa eCash account namin. Ayan, na-enter ko na yung username ko at saka yung password ko. Click natin yung login. Tapos makikita nyo dito sa eCash account, nakalagay yung advisory. So, ka-cancel lang natin yan. Then, ito nga, nung announce dito sa baba ng, ng dashboard ng eCash natin, meron dito mga announcement dito sa home. Unahin natin dito noong February 28, nag-announce na po yung technical team ng Unified Products and Services na yung fast cut ticketing service will be available soon through online support. Ayan. Noong February 28 po yan. Tapos yung updated po na announcement nitong March 13, 2019 lang po. Fast cut ticketing service now available. Now available na po siya, through online support. Tapos nakalagay din dito sa baba, ito po. Available soon in mobile app, Java, and web application. Kasi itong eCash account natin, pwede siyang ma-open sa tatlong paraan. Yung mobile application na ginagamit ko ngayon, kasi cellphone lang nga yung gamit ko ngayon sa pag-open ng eCash account ko. Yung Java application, isa po siyang application para po sa mga laptop at saka sa desktop. And then yung web, through web browser. Ayan siya. So, itong itong ang Unified Products and Services eCash account, ito siya yung klase ng negosyo na kahit saan ka pwede mo siyang dalhin. Kasi nga, very handy, nasa mobile lang. Ang maganda pa nito, one-time payment lang. Isang beses lang po ako nagbayad nito, nag-subscribe lang po ako ng system. And then, maganda nito, every time may na-add na services dito sa eCash account natin, wala nang additional payment yung mga subscribers. So, lifetime na po itong business. And then, kung may additional na mga services, na-enjoy automatic na mga subscribers. So, yung sinasabi kong bagong service na in-offer ng Unified ay yung shipping. Ito siya, itong shipping. Click lang natin yan. Ayan. So, under sa shipping, meron po tayong tatlong pwedeng pagpipilian dito. Unang-una yung Fast Cut, pangalawa Trans-Asia Shipping Lines Incorporated, at yung pangatlo yung To Go Group Incorporated. So unang-una itong Fast Cut, sasampulan ko po kayo ng magiging transaction po nito. So ang gagawin po natin, depende kung for example meron tayong client, nag-inquire siya sa atin. Pero syempre bago mag-inquire yung mga client natin, dapat nakaano na po tayo, na post na natin sa Facebook na available na yung shipping natin. Pwede na silang mag-book sa atin kasi wala namang negosyo na tinatago, di ba? Dapat ina-advertise natin yung business natin. So for example, nalaman ng kapitbahay mo na, pwede na pala mag-book sa'yo ng To Go, ng Fast Cut, and ng Trans-Asia. So mag-inquire sila sa atin. Ngayon, kapag nag-inquire sila sa atin, ang gagawin natin transactions ganito lang. For example, Fast Cut. Click lang natin yung Fast Cut. May lalabas po na instruction dito. You will be directed to the online support page for your shipping reservations. So, ibig sabihin i-direct tayo ng system pag i-click natin itong proceed sa panibagong web page. So, doon sa panibagong web page na yon, ang gagawin lang po natin, number 1, fill out the form. Mamaya papakita ko po yon. Online form po yun siya or online transaction po yun. So pangalawa, using the drop down arrow, select
shipping as the category. Number 3, submit the transaction request and take note of the ticket reference number. So after mo po kasing ma-fill up lahat ng details doon sa online form, kailangan mo naman pong gawin ay i-click yung submit button. After mo po ma-click yung submit button, automatic po yung system magpo-produce po siya ng reference number mo. So ang gagawin mo po doon, i-save mo lang po yun siya. After mo pong ma-save, pwede nyo po siyang i-enter yun para ma-view yung reply ng online support team. So ang ginagawa ko po, ini-screenshot ko yung reference number. Pagkatapos po, sinusulat ko rin po siya sa notebook para if in case na mabura yung file dito sa phone ko, meron akong backup na save sa notebook. So importante kasi yun. Kasi pag nawala yung reference number at saka hindi mo siya na-save, hindi mo makikita yung reply ng online support. And then number 4, monitor the online support ticket you created for updates and confirmation. So makikita natin yung reply ng online support. Ang gagawin mo lang po, i-view mo lang po yung i-enter mo yung ticket reference number, mamaya ipapakita ko po yan. Kailangan mo siyang ma-monitor time by time para po makita nyo kung nag-reply na yung online support para sa updates and confirmation. So proceed po natin para makita nyo yung tinutukoy dito sa instruction. Yun nga, mag-o-open pag naklik na po natin yung proceed button, ka-open po tayo or madidiretso po tayo, madadirect po tayo dito sa panibagong web page. So ito po yung online support page natin. Yan, medyo zoom natin. So ito yung nakalagay sa number 1 na step, fill up all registration details. So itong name, kung ano po yung pangalan nung sa account mo, lagay nyo lang po. So for example, pangalan ko na lang. Kulang yun, nalagay kong pangalan. Mahaba po talaga yung pangalan ko pero bawing-bawi naman po sa apelyido ko. Email. Yung email na ilalagay mo, kung ano rin po yun nakalagay doon sa or nakaregister doon sa Unified eCash account mo. So next is i-verify natin yung email account mo. Click ko na lang para madali. Yan. Ito yung sa number 2 na step kanina. Yung sa drop down button na category ay i-click mo yung shipping. So, ano ba yung transaction na gagawin natin? 'Di ba? Fast cut 'yon. Yung pinindot natin kanina is fast cut. So, sa fast cut shipping ka, yan, click mo yan. Yung priority dapat laging naka-high. And then tong please check kung ikaw ba yung account owner ng Unified eCash account or representative. So, ako mismo yung account owner nung inopen kong eCash account. So, i-click ko yung account owner. Then, yung reg code. Kapag meron ka ng sariling eCash account, magkakaroon ka na rin ng sarili mong reg code. So, yan, lagay mo lang dyan. Then, sa message, ilalagay mo kung yung inquiries ng client mo. Pero dapat, kompleto ka para pag nag-reply sila, hindi ka matatagalan. Kumbaga, pag reply nila, lahat ng details nabigay na rin nila. So, dapat yung place of origin and destination, time, ilang tao ba yung client mo, ano pa ba, yung mga importanteng details. Lagay mo na rin yung reg code mo. Yan. Tapos, meron ditong CAPTCHA for spam prevention. Ayan, lagay mo lang 45583. Copy mo lang siya dito sa box na to. And then, click mo yung submit ticket. Sige, for example, lalagay ko na lang po yung para makita nyo po siya dito, 317658. Yan po yung reg code ko dun sa account na inopen ko. Then yung CAPTCHA 45583. Then submit ticket. For example, nasulatan na rin natin ng message dito ay yung mga inquiries natin. Yan. Para mabilis tayo submit ticket para makita nyo kung ano yung ayun. Yun. May mali pala akong nailagay dito. Na double C siya. So, kaya hindi pala. Sorry.
Yan. Kung makikita ninyo, hindi talaga siya magko-confirm kapag mayroong mga maling details. Para na rin po ito sa security ng account. So, kailangan pala talagang lagyan siya ng message. Dito pala sa ano no, sa message, hindi na kailangan mag-English tayo. Baka mano-nosebleed lang tayo, 'di ba? So, mas matatagalan pa tayo. So, pwede na yung inquiry mo pwede ng Tagalog siya or Filipino. As long as kompleto. Yun lang po yung pinaka-importante, kompleto. So, lagyan lang tayo, inquire po kami. Okay, tapos kunwari nalagyan na dito yung place of destination, place of origin, time kung kailan yung gusto nilang travel, tsaka kung ilang tao sila. Yan, nakalagay na. At tsaka yung reg code mo, isusulat mo ulit dito sa message. So, submit na lang natin ticket para mas mabilis tayo. Ito yung sinasabi kong ticket reference number. So, ang gagawin ko niyan, ginagawa ko dito, ni-screenshot ko. So, ito, 3D5-HQY-WTQ7. So, yan yung reference ID ticket. So, ang gagawin ko po dito, screenshot po natin siya. Ayan, na-screenshot ko na. Tapos, gagamitin natin yung mamaya kapag magla-login tayo dito at i-view natin yung reference o yung reply ng online support. So, ganun lang po siya kasimple guys. Ngayon, paano naman mag-view ng online support reply natin? Ngayon po, kapag mag-view tayo ng reply ng online support, ang gagawin po natin, log out muna tayo. Kasi mismong dito po, makikita na natin yung, or madadirect na tayo diretso sa web page ng online support. I-click lang natin. Then, hindi na tayo mag-create a ticket kasi naka-create na tayo kanina. Ang gagawin natin, view existing ticket. Yan. Tapos, view existing ticket kasi nakagawa na nga tayo ng ticket kanina para sa natin, no, sa inquiry natin ng FastCat. Ngayon, i-enter natin yung reference ID na ni-screenshot ko dito. Yan. So, ayan po, na-enter ko na yung reference ID, ticket reference. So, view reference natin siya. Ayan, makikita nyo dito yung message ko, di ba kanina? Ma'am, sir, inquire po kami. Yon. Tapos, ang reply dapat yan, supposedly, kung nag-reply na yung online support natin, dito sa taas. Ito. Yan. Dito siya makikita. So, sunod-sunod na yung message dyan. So, parang lang di siya, parang messenger, dito na kayo mag-uusap. And then, ifo-forward mo na lang yung details sa client mo. Ayun. So, merong online support team na mag-assist natin sa pag-book ng shipping. So, balik tayo doon sa e-cash account natin. So, ganun na po kasimple. Yung bagong service na in-offer ng Unified Products and Services, yung shipping transaction natin. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, like, and hit the notification bell para sa mga more tutorials dito about sa e-cash account. So, maraming salamat guys, and good morning.